Nagulat ako, papasa Roma. Sabi, ang Kristo raw ay tao. Pakita nga natin yun. Gesù è uno spirito. Gesù non è uno spirito. Gesù è una persona, è un uomo. Gesù è uno spirito. Gesù non è uno spirito. Gesù è una persona, è un uomo. Tingnan mo, pinakamataas ng puno ng isang bilyon at 200 milyon na Katoliko sa mundo. Ang aral mali. Jesus, no espiritu, uomo. Nag-i-Italian yan eh. Si Kristo raw, hindi raw espiritu. Uomo raw, tao, aman. Saan mo nabasang hindi espiritu si Kristo? Saan mo nabasang hindi espiritu si Kristo? Binanggit ni Mr. Soriano na ang sabi niya, Si Kristo raw, hindi raw espiritu. Uomo raw, tao, aman. Saan mo nabasang hindi espiritu si Kristo? Ito ang ating mababasa. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ito yung nasa Biblia. Nandyan na eh. No? Pag sa marunong umintindi at may patnubay ng Espiritu Santo, maiintindihan nila na yung sinabi ng Panginoong Sukristo sa mga apostol, tingnan ninyo, sabi pa ng ating Panginoong Sukristo, hipuin ninyo ako, tingnan, ako rin nga. Ano bang katumbas pagka sinabing ako rin nga? Nagbago o hindi nagbago? Hindi nagbago kasi tao siya eh. No, sa 8:40 ng Juan. Siguro basahin natin alang-alang sa mga bagong sumusubaybay sa atin. Pakinggan po natin. Ang sabi niya, sa Juan 8:40, ganito po yung ating mababasang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Dinggin po natin, mga kababayan. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ang ating Panginoong Sukristo, nangaral siya, sabi niya, tao siya na nagsaysay ng katotohanan, na yung katotohanan yun, narinig niya sa Diyos. Nung nabuhay siya na mag-uli, sabi niya, ako rin nga, may laman, may buto. Anong katunayang may laman, may buto? Anong kanyang ipinahayag sa kanyang mga alagad? Sabi niya, tingnan ninyo. Alangan naman sabihin, magre-reklamo yung mga alagad. Panginoon, bakit sinabi mo tingnan? Hindi ka naman namin nakikita. Espiritu ka eh. Di ba? Tapos ang sabi ng Panginoong Sukristo, hipuin ninyo ako at tingnan. Sana sinabi ng mga apostol, Panginoon, paano ka namin mahihipo? Espiritu ka. Ano ba? Para bagang niloloko sila ng Panginoong Sukristo. At tayo, kapatid na Ramil, bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, naninindigan, tandaan po ninyo, tinalakay na namin sa napakaraming pagkakataon, kaya hindi natin dapat ipagkamali na ang Panginoon Sukristo ay tunay na Diyos, sapagkat ipinakilala niya sa Juan 17:1 at 3, ang sabi niya, Ama, ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kaya ang pagtataglay ng paniniwala ng Panginoon Sukristo raw ay tunay na Diyos, yun ba kapatid na Ramil ay tama o hidwang pananampalataya? Hidwang pananampalataya o maling pananampalataya. At sa Galacia 5:19 hanggang 21, at napapanood po nyo sa inyong mga television screen, na ang hidwang pananampalataya, delikado, peligroso, sapagkat hindi po sa ikapagtatamo ng kaharian ng langit o hindi po ikaliligtas. Kasi po sa Biblia, si Kristo hindi naman siya talagang tao eh. yung tumatanggi na sa pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo ay tao, ang tawag dyan mga bulero at mga antikristo. Manluloko pa. Ito pakinggan natin sa ikalawang Juan 1:7, dito po sa the message. Ito po yung ating mababasa. Maraming bulerong nagdudulong-dulungan ang nakakawala sa daigdig, na tumatangging sumampalataya na sa Hesukristo ay tunay na tao, isang may laman at dugo na tao. Ibigay mo sa kanila ang tunay nilang titulo, manloloko,
antikristo. Dito sa binasa natin, kapatid na Michael, pagka may nagsasabing ang ating Panginoon Kristo ay tumatanggi na si Kristo'y tao, taong may laman at may buto. Ang tawag dyan ng Biblia, ang titulo para sa kanila, manluloko at antikristo. Pagka sinabing antikristo, ano sa Tagalog yun? Chef, kalaban. Kalaban ng ating Panginoon Kristo. Pag sinasabi manluloko, alam na natin yan. Si Mr. Soriano, si